Malapit nang mabanas ng gusto si Tinong sa kakulitan ng asawa nang dumating ang kanilang pinsan si Don Primitivo. Ito ay isang lalaking may edad at mahilig magsalita ng Latin. Siya ay ipinasundo ni Tinsyang upang hingan ng payo sapagkat marunong itong mga tuwiran. Kaagad na nag-umpisa ng pagsasalita si Tinsyang pagkakita sa pinsan. Ayon sa kanya, pinangkain ni Tinong si Ibarra sa kanilang bahay at niyukuran pa niya ito na makita sa may tulay ng Espanya sa gitna ng maraming tao at sinabing sila'y magkaibigan. Iyan! Yan bang pinababatid ko sa iyo? O mahabaging Birhen del Carmen, Birheng Antipolo. Wala ka namang inimungkahi sa akin o Tinsyang. Bagkos, ikaw itong nais kaibiganin sila sapagkat sila'y marangya. Abay, hindi ko sinasabing ako yung pakinggan. Lahat na lamang ng pinaghihirapan ko ay mawawala sa isang mata. Kung maaari lamang ako'y maging lalaki, ihahandog ko ang aking tunay na serbisyo. Hindi ba't masugpo na ang pag-aalsa? Gayon pa man, mayroon bang humarap at ligtas kahit papano? Abay, hindi ko batid. Hindi ba humarap si Padre Burgos? Wag na wag mong sasabihin ang pangalan na iyan. Nais mo bang mabitay sa bagong bayan? Tuwang-tuwa si Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nahuli o natanong man lamang. Hindi rin siya nakuryente o nabilanggo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, siya ay nagpamisa sa mahal na Birhen sa Antipolo, Birhen del Rosario at sa Birhen del Carmen. Kung hindi na imbita si Kapitan Tiago ng pamahalaan, masamang kapalaran naman ang dumapo kay Kapitan Tinong. Tulad ng karamihan, siya ay inimbitahan ng pamahalaan. Di nakabuti sa kanya ang paglalakbay sa iba't ibang tanggapan nito sapagkat nang siya ay lumabas. Siya ay may sakit, putlain, namamanas. Kung babarilin si Ibarra, yan ay nararapat lamang sapagkat siya ay isang filibusteris. Buenos dias, Maria Clara. Hindi na kami makapaghihintay sa inyong pag-iisang dibdib. Kapitan Tiago, dapat may piyesta. Minsan lamang kung ikakasal si Maria Clara. Bukas na bukas ay mangyayari yan. Ang kitid ng utak ni Maria Clara. Hindi ba niya alam sila bilang habol ni Linares? Mahal ko Ibarra. Grabe sa aking pag-please na matuloy na buhay. Bakit ka nandito? Nandito ako upang ikaw ay masilayan. Kumusta ka na? Ayos naman. Patawarin mo ako sa aking paglisan. Ngunit ito lang ang tanging paraan para hindi ikaw ay mapahamak. Hindi ko mawakan yung kamay araw-araw, basta't ang puso ko ay sa iyo lang. Paalam na aking mahal. At ikaw manatiling paksa sa mga isusulat kong tula. Kailangan ko na umalis. Baka ikaw ay mapahamak. Tumakas ka na. Mag-iingat ka aking sika. Dali-daling tumakas si Elias sa Dadalhin Ibarra. ko kayo sa bahay ng aking kaibigan si Mandaluyong. Ihatid ko doon ang pira na gamitin niyo sa pangibang bansa. Ibang bansa. Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Iikas mo ang aking buhay ng 2 beses. At ito lang gagawin mo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Wala akong ibig isip kundi ang ating bayan. Naniniwala ako na inibig niyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw, maranasan niyo ang hirap, gutom at pag-uusig. Naniniwala akong itatakwil niyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawing palad, ngunit hindi niyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinanigan, ngayon ay tinutugis na nila kayo at tinuturing na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat. Ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangang patayin.
isang kanser ng lipunan sa kailangang gamutin at sukuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong filibustero. 300, halos nawalan na tayo ng pag-asa. Nawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Hinarang sila ng isang gwardiya sibil. Saan ka nang galing? Nirasyohan ko po ng damo ang Kora at Hukom sa Maynila. Sige, maaari kang magpatuloy. Huwag ka lamang magsasakay ng maski sino sapagkat may isang bilanggong nakatakas na ngayon ay pinaghahanap. Kung siya iyong mahuhuli, siyak na magagawaran ka ng gantimpala. Nakalibata at mahusay magsalita ng wikang Kastila ay huwag kang magkakatiwala. Sige po, salamat. Diniwas tayo para makapagkamalan akong taga Peña, Francia. Marapat siguro na tayo maghimagsik. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng iyong makakasama. Ngunit baka ang maliliit na tao lamang ang masaktan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawimpalad at hindi pagtatakwil sa Espanya. Kung ganoon, ay gagawin ko itong mag-isa, Elias. Hindi ako papayag na matapos aking maging matapat sa bayan. At naghangad ng kagalingan ay ito ang igaganti sa akin. Kailangang mailantad ko sa bayan ang kaapinan ito. Kung hindi, walang kabuluhan ang paghangad ng kalayaan. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Andito na tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi maibabalik. Natuklasan na ng mga gwardiya sibil ang pagtakas ni Ibarra, kaya siya ay naghahanap na. Hindi, dumito ka. Pagasan natin. Hindi, dumito ka. Makipaglaban tayo. Huwag kang magpakita. Huwag kang hangal. Nagpatuloy sa pagsasagwan si Elias at si Ibarra ay nakatago sa ilalim ng maraming damo, habang sila ay pinauulanan ng bala ng mga gwardiya sibil. Magtagpo tayo ng ating gabi ng bispres ng Pasko. Sa libing na yun, lolo. Pagkasabi niyon ay tumalon na sa tubig si Elias. Nakita ng palwa at gwardiya sibil ang naglalangoy na si Elias at kanilang tinugis. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito kay Elias. Sumisid si Elias habang si Ibarra naman ay naiwan sa bangka. Makalipas sa ilang oras ay umalis na ang palwa at ang mga gwardiya sibil. Nakita nilang may bahid ng dugo ang tubig baybayin. Nang kaya, ilahad nila sa mga dyaryo na si Ibarra ay patay na. Iha, anong nangyayari? Bakit ikaw ay tumatangis? Dumating si Ibarra kagabi upang ako'y kausapin. Siya nagpahayag ng kanyang pamamaalam sapagkat ayaw niya ako'y mapahamak. Siya'y labis kong iniibig, kahit hindi ako makapaniwala na siya'y wala na. Tahan na, Iha. Ayaw kong nakikita kang ganyan. Sapagkat inaanak kita. Ayaw kong nakikita kang lumuluha. Tahan na. Mahal mo ba ako? Oo, sapagkat ikaw ay aking anak. Kung gayon, huwag niyo ako'y pakasal kay Linares. Sa pag-aakala ko'y, kung ako'y makakasal kay Linares, ay babalik si Ibarra at ako'y itatakas palayo. Ngunit ngayong wala na siya, ano nang saysay ang buhay ko? Batid kong mas nakakabuti si Linares sa'yo. Pero, ano bang gusto mong gawin? Dalawa lang ang aking pamilya. Ang pumasok sa kumbento o kitilin ang buhay ko. Ngunit, Mamili ka! Kumbento o kamatayan ko!
sumamo ako sa iyo. Ako na lang sana ang iyong parusahan sa halip na ang aking anak. Tunay nga'y ikaw ay may kakayahang magparusa sa kahit sino. May isang kubo na yari sa baluktot na sanga ng kahoy ang nakatayo sa libis ng isang bundok. Sa dampa ay mayroong nakatirang mag-anak na Tagalog na nabubuhay dahil sa pangangaso at pangangahoy. Basilio. May sugat ito sa paa. Nanay? Nanay! Ako putol si Basilio, Nay! Nay, ako putol si Basilio, Nay! Nanay? Nay, ako putol si Basilio, Nay! Nay! Basilio? Alam mo? Anak ka ba niya? Opo, Ano ang iyong gagawin? ililibing ko siya, ngunit wala po akong perang pambibig. Pumunta ka doon at kumuha ka ng mga kahoy at sunugin ang aming mga katawan. Mamamatay ako na hindi nakikita ang araw. Sa mga nakakita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang dilim ng gabi.